Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Binaril ni Zoe ang sarili niyang ama na si Doc Carlos. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nag-alangan si Harry na tulungan si Annalyn na habulin si Zoe dahil pinagdududahan na rin ni Harry ang sarili niya na baka isa rin siyang kriminal gaya ng pamilya niya. Isa pa ay nagdalawang isip pa si Harry na tulungan si Annalyn, ngunit pinaunawa ni Annalyn kay Harry na hindi totoo ang sinasabi ni Harry dahil alam ni Annalyn at ni Lynette kung gaano kabait si Harry at ginagawa lang raw ni Harry kung ano ang tama. Kaya pinilit ni Annalyn si Harry na tulungan na siyang hanapin si Zoe dahil magkasabwat si Zoe, Moira at Doc Carlos. Nakapagtago naman si Zoe at si Doc Carlos sa sasakyan, kaya hindi sila nakita ni RJ. Inaya agad ni Doc Carlos si Zoe na umalis sa lugar na yon nang makita na nakalayo na si RJ. Ilalayo muna ni Doc Carlos si Zoe upang hindi sila makita ng mga pulis at mailigtas ni Doc Carlos ang anak na si Zoe. Dahil hindi natakasan na ni Zoe si RJ ay bumalik na lang si Annalyn, RJ at Lynette sa Apex para kamustahin ang lagay ni Giselle. Alalang-alala si Annalyn sa lagay ng tita niyang si Giselle. Dahil kung hindi siya niligtas ni Giselle, ay si Annalyn sana ang nabaril ni Moira. Hindi mapakali si Annalyn. Maya-maya ay lumabas na si Doc Ray. Halatang pagod na pagod si Doc Ray paglabas ng ER. Binalita agad ni Doc Ray na nag-cold blue si Giselle. Pero ngayon ay stable na ang lagay ni Giselle. Nabunutan ng tinik sila RJ. Lalong-lalo na si Annalyn. Hindi raw mapapatawad ni Annalyn ang sarili niya kung sakali man na may mangyaring masama na naman sa isa sa pamilya nila nang dahil lang kay Moira. Maya-maya ay dumating si Doc Menor. Binalita ni Doc Menor na wala si Doc Carlos sa kwarto nito. Nakataka si Doc Carlos, kaya naman nadagdagan na naman ang problema nila. Dahil malamang ay pakalat-kalat na naman raw si Doc Carlos at nanganganib na naman ang buhay nila. Samantala, gulong-gulo naman ang isip ni Zoe dahil sa mga nangyayari. Kalat na raw sa lahat ng social media ang mukha nilang dalawang mag-ina. Kaya wala na siyang mukhang ihaharap pa. Sinisi naman ni Doc Carlos si Moira. Dahil raw kay Moira kaya naging masama silang dalawa. Kaya walang ibang dapat sisihin kundi si Moira. Hindi naman pumayag si Zoe dahil may kasalanan rin raw si Doc Carlos. Pero sinabi ni Doc Carlos na kaya lang naman daw niya nagawa ang lahat ng yun ay dahil kay Moira pa rin. Nawala lahat kay Doc Carlos, maging ang karir niya bilang isang doktor. Sa kabilang banda, pinaghahanap na rin ng mga pulis si Doc Carlos. Nalaman na rin ni Harry na nakatakas ang ama niyang si Doc Carlos at hindi makapaniwala si Harry dahil gumawa na naman ng kasamaan ang ama niyang si Carlos. Nalungkot si Lynette para kay Harry. Nadadamay si Harry sa mga kahayupang ginagawa ng pamilya niya. Nakita rin ni Zoe na nagsasalita mag-isa si Carlos at nalaman niya na si Dax ang kinakausap ni Carlos. Kaya napaisip si Zoe kung bakit siya kinakausap ni Dax. Hindi pa rin inamin ni Carlos kay Zoe ang totoo na siya ang nagpapatay kay Dax. Maya-maya, tumawag si Moira kay Zoe. Sinabi ni Moira kay Zoe na pupuntahan niya si Zoe kung nasaan ito. Umuo naman agad si Zoe. Habang nagiinom naman si Carlos, nagpakita muli sa kanya si Dax. Dito na narinig ni Zoe ang pinagsasabi ni Doc Carlos sa kausap niya, na si Carlos ang pumatay kay Dax. Kaya walang nagawa si Carlos kundi ang umamin na lang kay Zoe na siya talaga ang pumatay kay Dax. Sa Apex,
Nagkamalay na nga si Giselle. Nalaman na rin ni Giselle na nakatakas ang mag-ina. Maya-maya ay biglang dumating si Nushiji. Nangako si Nushiji na tutulong siya na mahuli si Moira dahil nahihiya siya sa lahat ng ginawa ni Moira. Binuking rin ni Nushiji na kasabwat ni Moira si Zoe, kaya nagtinginan silang lahat. Samantala, galit na galit si Zoe kay Carlos. Halos itakwil na ni Zoe ang sarili niyang ama dahil sa nalaman niya. Sana raw ay si Carlos na lang ang namatay, hindi si Dax. Maya-maya, dumating si Moira kasama si Olga. Nagsalpukan agad si Moira at Carlos. Galit na galit si Moira nang makita si Carlos. Sinabi ni Moira na ano raw ang ginagawa ni Carlos kasama si Zoe. Si Carlos raw ang magpapahamak sa kanila. Pinagtanggol ni Zoe si Carlos at sinabi na si Carlos ang nagligtas sa kanya. Ngunit hindi sila nagkasundo. Pinagtabuyan ni Carlos si Moira, kaya napilitan si Zoe na tutukan ng baril itong si Doc Carlos para bitawan si Moira. Nagimbal naman si Carlos sa kinilos ni Zoe. Walang nagawa si Carlos kundi bitawan si Moira dahil kinampihan ni Zoe si Moira. Umalis si Zoe sa sobrang stress ng buhay niya. Habang naglalakad sa kalsada si Zoe ay iyak siya ng iyak. Hindi matanggap ni Zoe ang nangyayari sa buhay niya ngayon. Samantala, desidido na si Nushiji na hanapin ang kapatid na si Moira. Nangako siya kina Annalyn na hahanapin niya si Moira. Ngunit bilang kapatid ni Annalyn, itong si Zoe, ay pinakiusapan niya si Nushiji na huwag saktan si Zoe at ikonsidera na lang si Zoe. Sinabi ni Nushiji na pagdating kay Zoe ay hindi na niya pakikialaman pa ito at hahayaan na lang ni Nushiji na batas ang magparusa kay Zoe. Nabunutan ng tinik si Annalyn. Mabuti na lang at nakinig agad sa kanya si Nushiji na huwag sasaktan ang peking kapatid ni Annalyn na si Zoe dahil kahit paano ay parte pa rin ang buhay nila si Zoe. Kaya mas pipiliin na lang nila na makulong si Zoe kesa may mangyaring masama sa kanya. Naintindihan naman ni Nushiji si Annalyn, kaya pumayag si Nushiji sa gustong mangyari ni Annalyn at hindi raw niya pakikialaman si Zoe, maliban na lang kay Moira. Bagay na pinagpasalamat ni RJ at Annalyn, ngunit sinabi ni RJ na mag-ingat si Nushiji sa paghahanap kay Moira dahil masyadong masama si Moira at wala itong sinasanto. Madadampot na kaya ng mga pulis si Zoe? Ano na kaya ang mangyayari kay Doc Carlos at Moira? Mahanap kaya ni Nushiji si Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!